Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon itong napipinto o namumurong labanan, VP Sara versus Senator Risa Hontiveros sa 2028. Okay? Sa news ng ABS-CBN ngayon, ito ang title, Hontiveros, there will be a progressive alternative in 2028 polls. May kandidato sila lalaban presidente sa 2028. So ito, ABS-CBN News published May 21. A potential face-off between Vice President Sara Duterte and Senate Deputy Minority Leader Hontiveros in 2028 presidential elections looms, with the senator saying she is open, open to being the progressive bloc standard bearer then. Ito ang sabi ni Senator Hontiveros. There will always be a progressive or reformist alternative. Hontiveros told the kapihan sa Senado on Wednesday, ngayon araw. She also squelched talks of possible alliance with the administration. Ayaw niyang sumama sa administration kasi opposition daw siya. Talaga ba? Ano sa tingin nyo? When was the last time na narinig natin si Senator Hontiveros na criticize niya ang Marcos admin? Parang wala akong matandaanan. Ang palagi niyang tinitira mga Duterte, yun ang sigurado. She said though that she is open to forging alliances, especially with blocs in the Democratic left that she and Akbayan have already worked. Okay, so she said the first 9 months after the May polls will be focused on unification with these groups. Pag nagawa namin yung homework na yun, yung unification, solid core from which we can further expand, or selection for the strongest possible slate can be done later on when groups have more confidence in each other. So, consolidation na sila ngayon, naghahanda na. Ano yung mga grupo nila? Ito, Akbayan, grupo ni Senator Hontiveros, at nakakapagtaka, sila ang nag-number 1 sa party list. So may tatlo silang congressmen o kongresista sa Kamara, 2 million plus So talagang nakabuelo na sila. So Akbayan, I don't know kung ano pa yung progressive groups na sinasabi niya. Ito na ngayon, nag-uusap na daw sila with Liberal Party. Yan, si Kiko Pangilinan, Liberal Party. Si Bam Aquino naman, yung kapisanan ng nagkakaisang Pilipino. Remember, wala na sa Liberal Party si Bam Aquino, separate party na sila bago. Kailang tingin ko nagtutulungan yan. Yung ML ni Liberal, basta yung may party list si Attorney Laila de Lima, mayan, sila na ang bumubuo ng kanilang talagang pinaghahandaan na nila ang 2028. That's for sure. Nagsabi na siya, ready na siya na kung siyang mapili, go on. So, to me, mas maganda, the more, the better. Ang ating VP Sara, talagang basta malusutan lang niya itong impeachment trial, siguradong tatakbo ang ating VP Sara, lalo na ngayon na marami siyang senador na nanalo. So VP Sara, sabihin na lang natin Hontiveros tatakbo. Hindi naman mawawala si Speaker Martin Romualdez. I don't know with Senator Rapi Tulfo kung makipag-partner ba siya kay Speaker Romualdez, kasi sa mga surveys, remember, palaging dumidikit si Senator Tulfo kay VP Sara. So tingin ko analysis ko lang ito, opinion ko lang ito, baka lalaban, baka hindi papayag si Senator Tulfo na maging Vice President lang siya ni
Speaker Martin Romualdez. Hindi rin papayag si Speaker Romualdez na maging Vice President lang siya ni Rapi Tulfo. Kaya tingin ko maghihiwalay yan. Lalaban at lalaban si Rapi Tulfo. So 4 na sila. Plus may mga sisingit pa dyan. I'm sure meron. Last May 2022 presidential election, 10 ata sila. Dami. Nako, I tell you. May survey na yan ano. Sino bang nag-survey? Nakalimutan kong nag-survey. Pulse Asia ba o ano? The more candidates na tatakbo sa 2028, the more chances si BP Sara na mananalo. Kung 1-on-1 daw, ito survey to kung 1-on-1 Rapi Tulfo and BP Sara laban, baka may pag-asa pang manalo daw si Rapi Tulfo. Yun, survey yun Kailan kung 3 or 4 candidates survey, mananalo si BP Sara. Yun. Kaya bring it on. Mas lalong ang pinakamalakas na kalaban ni BP Sara sa tingin ko, nasa itong grupo ni Risa Hontiveros at saka si Rapi Tulfo. Speaker Martin Romualdez, I'm sorry, kahit gamitan niya ng lahat ng resources nila, hindi mananalo si Speaker Martin Romualdez basta lang sa isang honest, fair and peaceful election. Panalo po ang ating BP Inday Sara. So lalong exciting. Ang babantayan natin ngayon itong impeachment trial, matuloy o hindi matuloy. Nagsabi na si BP Sara gusto niyang matuloy dahil gusto niya ng bloodbath. Kaya lang mga kasama niya, si Senator-elect Marcoleta, susubukan niyang pipigilan dahil hindi daw pwedeng i-transfer sa 20th Congress itong impeachment na nasimulan 19th Congress. O si Senator Amy naman daw, kung magtitestigo si Congressman Tiangco tungkol sa revelasyon niya na parang napilitan lang yung mga kongresista na pumirma, magsasampa siya ng kaso sa Supreme Court para hindi na matuloy ang impeachment ni BP Sara. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang ating income sa channel na ito is inilalaan natin pagtulong sa Tribong Talandig. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig or makapagpatayo yung karamihan sa kanila na walang bahay.